Hi guys. Hi guys, welcome to our thoughts, meaning random thoughts or our thoughts. Share lang namin sa inyo. So for today's video, meron sa aming nag-comment dun sa isang content namin sa TikTok. Ang tanong niya guys, Shibs MK at Lodi Ella, ano ba dapat kong gawin dahil nalaman ko nagbigay ng pera yung ex ng jowa ko? Hanggang ngayon nagkakausap pa rin sila, pero sabi ng jowa ko hanggang friend lang daw sila. So sabay sa pagkakaintindi natin, yung jowa niya nakatanggap ng pera galing sa ex. Oo. Pero ang sabi ng jowa niya, magkaibigan lang naman daw sila. Ano ba ang mga pwede nating i-consider dito? Siyempre, hindi natin alam yung buong kwento Para sa amin siguro, ibibigay lang namin yung mga, yung thoughts mga, lang namin. Sa amin lang naman. Oo. Kumbaga, ano yung una i-consider mo? Una, sino ba yung nag-initiate? Sino nag-initiate? Initiate yung ex na padalhan siya ng pera o yung jowa mo yung nag-ask ng pera? Tapos pangalawa, ano ba yung pangangailangan ng jowa mo? Bakit umabot dun sa... bakit kailangan umabot sa... Manghiram siya ng pera? Manghiram siya or bigyan siya ng pera. Like may pinagdadaanan ba yung jowa niya, ganyan. Na hindi mo alam sa pinansyal, ganyan. Pangatlo, alam mo ba na nanghiram siya or binigyan siya ng nakarating pera? Ba sa'yo yun? Or, nakarating ba sa'yo? Or kusa, kumbaga na-discover mo na lang siya bigla. Andiyan na yung pera. Ba sa'yo? Ganon. Diba? Isa-isahin natin niya. Oo, kasi mahirap din magsalita ng one side lang tayo. Pero doon tayo sa medyo ma-organize lang yung parang bibigyan ka lang namin ng idea. Parang situation. Pero still, mas maganda kapag two sides of the story yung pakikinggan natin. Pero ito naman benefit lang na magkaroon ka ng mas organized na thoughts. Parang hindi yung umabot sa nagagalit ka na hindi mo na alam kung saan nagmumula yung galit mo. Okay, doon tayo sa una. Sino nag-initiate? Yung ex ba nagpadala? O yung jowa mo yung nag-ask? Kasi kung yung ex yung nagpadala, baka naman kasi may mga ex tayo na during those days na magkarelasyon natin sila, tayo yung medyo maluwag sa pera. Parang bumabawi, gano'n. Bumabawi, yun ang tamang term. So, pwedeng tanggapin pag gano'n sa'yo. O kaya may utang. Pwede ba? Akin, syempre, dapat wala na tayong connection doon. Pero kasi, malay mo naman kung sobra-sobra yung nagawa mo and as a human being, gusto lang nating bumawi. Pero, not to the point na parang magkakaroon pa kayo ng strong connection. Parang, kung halimbawa tuloy-tuloy. Parang ganon. Halimbawa ako, meron akong atraso sa'yo, tapos nagkahiwalay tayo, ganyan. Tapos gusto kong bumawi sa'yo. Ibibigay ko yan sa'yo ng one time lang. Na parang, eto nga pala, for the last time, salamat sa mga naitulong mo sa akin, sa amin ng family ko. Eto nga pala yung bawi ko sa'yo. Then, tapos wala na. Wala na. Oo, wala nang communication, wala nang kamustahan, gano'n. After, diba? Diba meron akong ex na medyo nasa crisis, tapos nakita ko nagpaparinig sa social media ng gano'n. Wala hindi ko siya papakialaman. Hindi dahil sa wala akong care. Tao lang din ako, pero meron siyang partner Bakit ako manghihimasok? Para ko namang in-intimidate yung partner niya na pangit. Ako yung solution sa problema ninyo. Parang ang bida-bida lang. Ngayon, kung yung jowa mo, yung kusang lumapit sa ex niya para manghiram ng pera, bakit? Sa pero hindi nyo ba napag-uusapan yung tungkol doon? Kasi halimbawa kami, umaabot sa punto na walang-wala din kami, pero hindi nyo nga halos nalalaman yung mga struggle namin, kailan kami wala at meron. Ang nakakaalam lang nun, yung mga closest friends and families namin. Pero hindi na umaabot sa ex niya at ex ko, nalalaman na walang-wala kami at kailangan namin ng pera. Tama ba? Ikaw, halimbawa. Hindi, Ako lumapit ako sa ex ko. Ano may isip mo sa akin nun? Bukod sa inis. Siyempre parang matatapakan yung ng ego. Oo, diba? Parang yung pride ko nun, pinangsangkalan mo dun sa gusto mong mangyari. Hindi mo na ako iniisip, ganyan. Siyempre, naisipin na lalaki yung ulo nung ex mo na, siyempre, wala ano ba yung pinalit mo sa akin? Wala pala yun Parang, yun lang naman opinion ko lang naman. Tsaka kung ako yun, nasa situation, ganon. So, sa partner ko, syempre, respeto ko na yun sa kanya. And yung utang na loob kasi, magtutuloy-tuloy pa yan. Yung hiniram niya na pera, magtutuloy-tuloy pa yung utang na loob serye niya. So, no talaga. So, yun ang kailangan mong alamin. Sino ba nag-initiate? Pangalawa,
Ano yung pinagdadaanan ng jowa mo? Oo. Meron ba siyang hindi na i-share sa'yo o nahihirapang sabihin sa'yo pagdating sa financial? Oo. Pero again, bakit kasi sa ex? Okay, anyway. Tapos Yung communication, mahalaga talaga yan. jowa Siguro niya, alamin mo din, pero mali pa rin yung Hindi, joke lang. Hindi, pumupunta pa rin doon sa mali. Kasi, okay, sige. Yung huli, tinago ba sa'yo? Oo. Yung sumunod. Kasi, once na tinago yan, tapos na-discover mo na lang na syempre, red flag yun, di ba? Mga bagay na, kunyari, bakit ayaw mo ipaalam sa jowa mo? Kasi, magagalit siya. Di ba? Alam mo naman palang magagalit, ginawa mo pa. Yung mga ganon, di ba? So, kung ikaw nasa sitwasyon ni kung nag-message, nag-comment, Siyempre, aalamin ko muna yung mga bagay na sinabi natin. Tatanong ko kung, paano ka nagkaroon ng pera? Paano ka nagkaroon ng contact sa kanya? Bakit siya yung hiniraman mo? Oo, bakit siya? Yun talaga yung bakit siya? Kung nangangailangan man siya, kung etong yung sinasabi namin, kung siya yung lumapit doon sa ex. Feeling ko, hindi na siya mawala sa isip mo. Oo, hindi niya siya mawawala. At sabihin niya na friends sila. Ayun na nga, friends daw sila. Ibig sabihin, tuloy-tuloy na yan. Yung communication din. Kuko sa'yo. May sasabihin ako, what if yung ex mo yung nagbigay talaga kusa? Kung saan binigay sa'yo ng ex, magkaibigan kayo, may communication kayo, binigay sa'yo. Hindi. Tapos, jowa kita? Hindi. Respeto yun sa'yo eh. No, wala na siyang care doon. But again, kung may utang na loob, sige, okay, i-consider mo. Pero yung magtutuloy-tuloy pa yan at Hanggang mag-open yung communication nyo na every time, every day, meron ng connection, nagkakamustahan na kayo, updated na sa buhay niya, nyo, sa relationship nyo. Pa yung pera na yan. Nako, mag-isip-isip ka na.